Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako ay hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na nooy unang pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Dalawang karakter ang may sinapit na parehong paghihirap mula sa mga taong pinagmamalasakitan nila. Opo, tama kayo ng pagkakarinig. Taong pinagmamalasakitan pero pinahirapan. Sa ating unang pagbasa, si Propeta Jeremias ay tila nagsusumbong sa Diyos. Yun yung ating unang pagbasa. Nagsusumbong siya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Dahil ang karamihan, lalo na ang kanyang mga matalik na kaibigan, ay nagbubulong-bulungan
para siya ay isuplong at patayin. Hinahangad na siya ay mapahamak. Tama kayo ng dinig. Kahit matalik niyang kaibigan, pinagbubulong-bulungan siya. Ninanais siyang mapahamak at mapatay. Lahat ito ay dahil siya ay sumusunod at nakatuon sa Diyos. Sumusunod at nakatuon sa Diyos. Alam nyo, pinangangaralan lang naman kasi ni Propeta Jeremias ang mga tao. Kasama na ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Pinangangaralan niya dahil mali at masasama ang kanilang ginagawa. Gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, kagahaman, kahalayan, at kung ano-ano pang kasamaan. Hindi ba ganon? Kapag matalik mong kaibigan, kapag mali siya, itatama mo. Tama ba? Kapag mali, kahit matalik mong kaibigan, hindi mo dapat kinukonsinte. Tama? Kasi yan ang tama eh. Ganyan kapag ang tao nasa tama, walang pinipili kahit pa kaibigan. Kahit pa matalik na kaibigan. Pero, alam nyo, kapag ikaw ay tinatama, kapag ikaw ay tinuturuan, pakiramdam mo na tinuturuan, ikaw ay pinagmamalupitan. Diba? Pakiramdam mo, ikaw ay pinapahirapan. Diba? O, tingnan mo na lang yung mga magulang dito. Diba? Kontrabida yung mga magulang sa mga anak madalas. Di ba? Pag sinabi ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti. O, pakiramdam ng anak, pinahihirapan siya. Di ba? Pag ayaw kayong palabasin at palaruin sa labas, hanggat hindi mo na nag-aaral, pakiramdam ninyo, no? Pinahihirapan kayo ng magulang. Di ba? Pero, hindi naman yun eh. Ang totoo, tinuturuan ka. Kasi ang hangad ng mabuti, mabuti. Kahit kailan, hindi maghahangad ang kabutihan ng kasamaan. Kadalasan lang, pakiramdam ng mga masasama, kapag pinagsabihan ng mabuti, sila'y pinahihirapan. Sila'y kinukontra. Tama ba yon? Diba? Yung tinuruan mo, sabi ko, Nay, magbasa ka. Ulit-ulitin mo para kapag nag-serve ka, maganda. No? Pero pakiramdam ng tinuturuan, si Father, ang strikto-strikto. Si Father, pinahihirapan kami. Gusto, basahin namin 10 beses ang pagbasa. Ay, hindi. Tinuturuan kita para maganda ang serve mo. Di ba? Ganun din. Ano gusto nyo? Di na magtuturo? Hindi kami magsasabi? Di ba parang magulang? Yung magulang, hindi natatapos sa pangangaral. No? Bakit? Kasi gusto nila at hangad nila kabutihan, kaayusan. Pero, yung mga tao, kasama na ang mga matalik na kaibigan ni Propeta Jeremias, ang tingin, sila'y kinakawawa. Ang tingin, sila'y pinahihirapan. Kaya nga, ang ginawa nila, pinagbulong-bulungan nila si Propeta Jeremias. Pinag-isipan nilang patayin. Masyado mo kaming tinuturuan, lagi mo kaming sinisita, sige, papatayin ka namin. Ganyan tayo di ba? Gusto mo mawala na yung nagtuturo sa'yo, mawala na yung superior mo, na laging naninita sa'yo. Hello mga sister. Di ba ganon? We feel we are being antagonized. Ano ibig sabihin nun? Parang kinakalaban ka. Pero hindi. Tinuturuan. Ginagabay. Tinutuwid. Inaalalayan. Samantala, sa ating ebanghelyo, si Jesus naman,
Si Jesus din nais batuhin at dakipin ng mga tao. O di ba? Parehas lang sila ni Propeta Jeremias. Kaya nga ang tanong ni Jesus sa kanila, maraming mabubuti ang ginawa ko mula sa Ama na ipinakita ko sa inyo. Alin ba dito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? At ang sagot ng mga tao, ang sagot ng mga Hudyo, hindi dahil mabuti ang ginawa mo, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Ganon ba yun? Kapag nagtuturo ka, nagpapanggap kang Diyos? Kapag naggagabay ka, nagpapanggap kang Diyos? Ganon ba yun? Kapag tinutuwid mo ang isang tao, nagpapanggap kang Diyos? Tatlong malungkot na realidad ang pwede nating makita sa karanasan ni na Propeta Jeremias at Jesus. Una, malinaw na ito ay isang pag-uusig. Sabihin nyo nga po, pag-uusig. Pag-uusig dahil ito ay isang masamang pagtrato o isang harassment kahit na ikaw ay walang ginagawang masama. Pag-uusig yun. Halimbawa, nanay ka, no? Nanay ka. Tinuturoan mo anak mo na mag-aral ng mabuti. Pero yung anak mo, sumasagot sa'yo. Yung anak mo, no? Inaaway ka. Pinagdadabugan ka. O, yan. Pag-uusig yan. Yung kinakalaban ka kahit mabuti naman ang hangarin mo. Inaaway ka kahit maganda naman ang ginagawa mo. Pag-uusig yan. Pangalawang realidad ang tinuturo sa atin ng karanasan ni na Propeta Jeremias at Jesus, mahirap sumunod sa Diyos. Yan ang realidad. Dahil marami ang taliwas sa Diyos, kaya't asahan mo, taliwas din ang mga tao sa iyo. Hello. Kapag sumusunod ka sa Diyos, kapag tama ang ginagawa mo, kapag matuwid ang ginagawa mo, asahan mo. Yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos, kakalabanin ka. Taliwas din sa iyo. O di ba? Minsan pag nagsisimba tayo, di ba? No? Yung mga kasama natin sa bahay, anong sinasabi? Yan, simba ka ng simba. Doon ka na halos tumira. Di ba? May gaganon, di ba? Masama ba magsimba? Dito ko ba kayo pinatitira? Di ba sabi ko pa nga, umuwi na kayo. Di ba? Hindi naman eh. Magsisimba ka, nagdadasal ka, pinagdadasal mo sila. Pero yung iba, minamasama. Ba't ganon? Pero talagang ganon eh. Kapag sumusunod ka sa Diyos, talaga, yung mga taong taliwas sa Diyos, taliwas din sa iyo. At panghuling realidad, pangatlo, kapag gumagawa ng mabuti, maaring tingin sa iyo ng mga tao, nagpapanggap na Diyos. Kaya nga 'di ba, naririnig natin kapag nagtatama ka, ang tanong sa iyo, bakit? Perfect ka ba? 'Di ba ganon? Bakit? Kala mo ikaw lagi kang tama? Ba't ganon? Ba't ganon agad ang tingin? Hindi na lang pakinggan ang tinuturo. Hindi naman dahil nagturo ka, ikaw ay Diyos. Kundi alam mo lang kung anong mabuti. Alam mo lang kung anong tama. At ganyan ang tama at mabuti. Tinuturuan ang masama. Tinatama ang mali. Tinutuwid ang baluktot. Pero sa lahat ng ito, isang bagay ang pwede pa nating matutunan. Ang mabuti ay kalaban ng masama. At kailanman hindi lumalaban ang mabuti sa masama. Itong pinakita ni na Propeta Jeremias at Jesus sa lahat ng mga nag-iisip ng masama sa kanila. Sa lahat ng mga nagpaplanong patayin sila. Kailanman hindi sila lumaban at naghiganti.
Si Propeta Jeremias, idinaan na lang sa dasal. Ipinagdasal niya ang mga umuusig sa kanya. No, ganyan. Kapag ikaw ay kinakalaban dahil gumagawa ka ng mabuti, pagdasal mo. Ipagpasa Diyos mo na lang, huwag mong labanan. Kasi kailanman ang kabutihan, hindi ugali ang lumaban sa kasamaan. Ipagdasal mo. Bahala na ang Diyos gumanti para sa iyo. Si Jesus, ginamit niya ang salita ng Diyos para sila ay sagutin. Hindi siya nagmura, no? Hindi siya nanumpa, no? 'Di ba? Tayo pagka kinakalaban tayo, minumura natin eh, di ba? Wag. Wag mong labanan. Kailanman hindi yan katangian ng kabutihan. Dahil ang kabutihan hindi kailanman lumalaban sa kasamaan. Tinutuwid ang kasamaan. Tinatama ang kamalian. Mga kapatid, ito po ang malungkot na realidad ng mga taong sumusunod sa Diyos. Kinakalaban ng masama. Dahil walang mabuti ang kumalaban sa kapwa mabuti. Tanging masama lang ang kumakalaban sa mabuti. Kaya kung ikaw ay kinakalaban, isa lang ang dahilan, ikaw ay mabuti. Ngunit kung ikaw ay gaganti, isa lang din ang ibig sabihin, hindi ka tunay na mabuti. Sapagkat ang mabuti ay kalaban ng masama at kailanman hindi lumalaban ang mabuti sa masama. Amen? Amen.